Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Lapa? Diwatang nangangandidato. Malamang silu kasa'y napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Nang nakarang araw nga ay naibahagi natin ang mga nakakatawang pangyayari sa Ahon 15 Day 1 at napakasulit ng tawanan ang kanilang ibinahagi sa event na ito. So dumako naman tayo sa day 2 ng Ahon 15 dito na magaganap ang MZ versus Tipsy D. Actually nakakabilib nga dito si MZ dahil magkasunod ang battle niya dito laban naman kay Cruz. Hindi talaga basta-basta ang mga ganitong battle, kailangan talaga na ang matalas na memorya mo dito sa battle na ito. Isa pa nga sa mga kabang-abang na battle dito ay syempre ang Dos por Dos Finals at ang Isa Buhay syempre, kaya talagang bakbakan ang laban dito. Pero syempre hindi mawawala ang mga kulitan at tawanan sa event nito, na lalo pat marami ding komedyante ang napaloob sa event nito, kaya halina't sabay-sabay natin panoorin ang mga nakakatawang linya na binitawan ng mga battle MC sa event nito. Welcome back ulit guys sa aking munting channel. So for today's video, papanoorin natin ang Ahon 15 Day 2 Best Funny Lines. At paalala ko lang muna, mga clips na inyong mapapanood sa araw nito ay ayon lang sa abot ng aking nakayanan. At kung meron man akong hindi nisama, ay pwede kayong mag-comment sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. So tara na! Kaya huwag ka mag-deny na hindi ka nerd shit! Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit! Katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si M-Site. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung poking inang judge. M-Site, pinaka-cute na 3GS, tang-ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon? Tangina mo ka. Kung makapagyabang kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng... Kung makapagyabang kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Tangin ng mga 3GS nang papangit na nga, di pa marunong? Ba't naging supremacy yan? Buti na lang uprising ako, taas kamao, yeah! Si Saito lang inahuli sa amin dyan. Nasaan si Marvin? Nasa CR! Sabog yung tiyan sa kakatawa. Dalin sa ER! Pag narinig mo yung BR! Maaalala mo yung cycle. Hindi pangalan mo tinatawag. Brr! Makina ng tricycle! Ito solid na laban sa 2x2 sa pagitan ni na Atom Signos laban naman sa Casper Hespero. Bago sila nagpangabot dito ay di rin basta-basta ang mga tinalo nilang team. Although yung iba sa kanila ay tinalo na rin nila sa one-on-one battle, ay iba pa rin pag may kasama syempre. At makita mo talaga sa kanila ang kausayan pagdating sa chemistry. Parang agresibo sa battle at makita mo din ang kakulitan at makita mo talaga sa stage present nila sa mga tao yung tipong sakto-sakto talaga na maglaban sila dahil sa dalang hype nila pareho. Na talaga namang nag-i-enjoy ka kapag mapanood mo. Lalong-lalo na yung Team Bicol, sobrang napahype nila yung tao at halatang gutom na gutom sa battle. Kasi sobrang haba ng leg mo! Ano yan? Palaging binabanat? Sa sobrang haba ng leg mo! Mukha kang palaging may hinahanap! Kasi, Speaking of bosses, alam niyo ba kung anong ginagayang boses na ito ni Espero? Sino? Tignan natin kung tama ang sagot niya. Mark Logan? Tama, ginagaya niya si Mark Logan, patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo, saan man, sa multo.
Excuse me, Toms. Ang sarap mo, Enigma. At ikaw naman, Nathaniel Villaviray! Hayop ka! Ina mo! Taga-QC ka pala? Pes putang ina! Hip chubby! Balagbagin mo! Yo! Dapat mo na malaman na kang laban ng mga sinasabi nyo, imbento palagi yung babanis pero kasi babanis pero kasing lapad ng yero, sa sobrang haba di na masusukat ng metro. O babanis pero babalu, yan lang. At syempre, di rin magpapatalo ang Team Casper Rispero. Meron din silang dalang pasabog at kayang-kaya din nilang magpa-hype ng crowd. Halata mo talagang di sila magpapatalo sa Team Bicol. Sa totoo lang, nang unang inilabas ang bracket ng Dos por Dos ay masabi mo talaga na Casper Rispero ang mangiibabaw sa Dos por Dos dahil kahit sa mga solo battle nila ay malalakas talaga sila at kita naman natin sa lahat ng nakalaban nila ay talagang durog sa kanila. Pero hindi talaga nila kinaya ang Team Bicol sa kulit kahit sinasabayan nila ay mas nangiibabaw pa rin ang chemistry nila. Lalong-lalo na nang sinabayan din ito ng isa pang Team Bicol na sina Triple at Topper na isa din sa mga makukulit ng performance sa mga nakaraang nilang laban sa Dos por Dos. At syempre sa kakatapos lang na laban nila sa Day 1 ng Ahon 15. Baka sabihin, edited lang. Di ba yung tikas mo likas kahit saan mo dalhin? Nagubat ka ng damit sa battle, di ba? O ngayon mo gawin? Kung matapang ka talaga, yung sombrero mo naman, yung subukan mo pa rin. Sige nga! Takot! Takot! Hubarin na yan! Hubarin na yan! Hubarin na yan! Ayaw ba rin! Ikaw! Tangina mo nga kasangas mo, pangalan mo Rostom. Isang multo daw na sobrang ingay at nagpapapansin dito sa liga. Pues tinawag ko ang aking expert na si Sig Kaluwag para tapusin lahat ng problema. Tayo na nasan yung multo! Nandito ako para makipag-away! Ayan na! Nadedetect ko na! Paano mo malalaman, sir, kung malapit na yung espiritu? Kita mo yan? Sinyalis na papalapit na yung multo pag bigla na lang tumatayo yung titi ko! Sir, ano nangyayari sa'yo, sir? Tangina, gusto ko sanang ipaliwanag kung paano siya namatay. O, paano? Kaso hahaba lang masyado. O bakit? Tangina, basta... Tangina, nakahawak lang siya sa leg, tapos sumisigaw siya ng tulong! 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 Isa din sa mga solid na laban ay ang sagupaan ng magtatay, walang iba kundi si Harlem at Katana. Ito, marami ding nag-abang sa matchup na ito, lalo pat marami talagang gusto na magkaharap itong dalawa. Dahil na rin sa parehong bulol sa R, higit sa lahat, pareho ding long hair. Isa nga si Katana sa mga nag-aangat din ng pangalan sa flip top, dagdag mo na rin ang pagiging komedyante nito at dagdag mo na rin yung lakas nito kapag battle. Magkaiba ang estilo sa battle pero syempre pag usapang pagpapatawa ay pareho lang yun. Yun nga lang at mas lamang talaga si Katana sa mga jokes at halos buong round nga niya ay napapatawa niya ang mga tao habang si Harlem naman ay round 1 pa lang ay nagpasabog na agad ito ng mga nakakatawang linya about sa pronunciation ng R na talaga namang matatawa ka dahil sa pareho silang hirap na banggitin ang litrang ito. Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe. Sabihin mo muna, Patractor. Sobrang bulol mo sa R. Pag nagdodota ka, autoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pamiralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo, Rolex, o time! Pag
Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Ganon. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. May limit. Kinita mo si Elvis sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? At syempre dahil lumapit ko sa part na ito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, inanyanyahan mo na kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button para lagi kang updated kung may bago kong ilalabas ng mga video tulad nito. At papala-like na rin ang ating Facebook page, nag-upload ako doon ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Kabat yung galawan mo, tol, panghudas. Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantayalang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida. Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Si Itachi, nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw, nawalan ka ng best friend, bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi, nung nawalan ng best friend, kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isoli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bahala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Sunod naman ay ang laban ni Zenlok at Jonas. Ito sobrang magkaibang estilo nitong dalawang ito, isang komedyante at isang malalim magsulat. Pero alam naman natin na walang sinisino itong si Jonas, mapaano man ang style ng kanyang nakakalaban ay kayang-kaya niya itong gagawin at pagtripan. Isa nga si Jonas sa magaling din mag-mark ng style at linya, pero sa katarantaduhan lang niya kaso ito ginagamit. Habang si Zenlok naman ay alam naman natin na malabalaki din ang style, or sabihin na lang natin na hawig dahil sa malalim din itong magsulat at syempre matalinghaga na rin. At makikita natin dito na round 1 pa lang ay pinaglaruan na agad ni Jonas ang estilo dito ni Zenlok. At makikita mo talaga ang pagiging komedyante nito na kahit sa ibang battle MC na estilo ang gamitin niya ay makakaaliw itong panoorin. Si Zendluca! Zendluca kasi nasulat doon, di ba boss? Zendluca. Si Zendluca, armado ng mga solidong left field na lirisismo. Tangay na boss, hype na hype ah! Buhat na buhat ah! Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado ng mga solidong left field na lyricism. Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game! Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Uki ng ina, offbeat si Arik!
Yo, what you wanna was? No. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing magano, humabol eh. Wala sa boombox eh. May mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga, Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Yan, kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Medyo kay Jonas lahat yung naka-highlights dito kasi ay naman napakasolid ng mga jokes niyang binibitawan dito at talagang solid ang panggagago niya kay Zenlock dito. Isa nga si Jonas sa masabi kong pinaka-the best na joker sa taong ito. Kahit saan nga siya mapunta ay talagang mabenta yung mga jokes na kanyang binibitawan. Mapa PSP, sunugan, pagjijet sa battle at kahit sa pagre-react ng mga video ay kitang-kita mo talaga ang kakulitan nito. Kaya kaabang-abang talaga kung sakali makalaban niya ang tatlong pinapangarap kong komedyante na bagay itapat sa kanya. Yun ay sina Basilio, Sinyo at Zaito. Malamang maraming mag-aabang niyan lalo pa parehong komedyante ang mga lalaban at kung kaninong estilo nga ba sa pagpapatawa ang mangibabaw. Kayo guys, sinong komedyante ng flip top ang gusto nyong makalaban ni Jonas sa hinaharap? Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa lobby ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa na ako. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Di naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tang-inan to tuwing may battle sa flip top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Tapos left field na naman, left field. Nakakasiwa! Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa! Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Ooh. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. At dito na nagtatapos ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Thank you guys.
Marami pa po lalabas ng mga video about sa flip top, kaya pakibang-abang na lang po. At syempre, don't forget to like this video para naman may pakita ni YouTube sa iba pang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli. Peace out.